Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 78 anyos na babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Pampanga nasagi ng motorsiklo. Insidente sa pool sa CCTV. Ilang kabahayan malapit sa The Mansion House sa Baguio City nasunog. Pag-atake ng mga harabas o army worms sa mga palayan, problema ng ilang magsasaka. At isang seafood dish, ihahain namin ngayong hapunan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, problema ng ilang magsasaka ang pag-atake ng mga harabas o army worm sa ilang palayan sa Mangaldan, Pangasinan. At ayon sa Municipal Agriculture Office, dulot umano ng pabago-bagong panahon ang pagtama ng harabas. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nasa 80% hanggang 90% na ng mga sakahan dito sa Mangaldan, Pangasinan ang natamnan na ng palay. Kasabay niyan, tuloy-tuloy ginagawang monitoring ng mga magsasaka lalo pat dahil sa pabago-bagong panahon ay tinatamaan ng harabas ang ilang palayan. Araw-araw kung i-monitor ni Mang Boni ang kanyang tanim na palay sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Dahil kasi sa pabago-bagong panahon, nagsimula ng umatake ang harabas o army worm sa ilang palayan. Natutuyo ang dahon ng palay at kung hindi maagapan ay mapuputol na ang mga dahon na magiging dahilan ng pagbaba ng produksyon ng palay. Lalawak ang pinsala nito at maapektuhan maging ang butil ng palay sa oras na magsimula nitong mamunga. Pag nilakapan talang lalong malaking gastos. Masisir yung mga palay namin dito. Nagsimula na mag-spray ng pestiside ang ilang magsasaka para mawala o mamatay na ang mga uod. Inuunahan na talaga kasi malaking gastusan yan. Kung di mo inuunahan yan, talang gagas na malaki yan. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, wala pang dumudulog na magsasaka sa kanilang tanggapan para i-report ang pag-atake ng harabas sa kanilang pananim. Pero hindi raw ibig sabihin na walang kaso ng harabas sa mga taniman. Kontrolado raw ng mga magsasaka ang pagtama ng peste sa mga palayan. Alam na rin daw kasi ng mga magsasaka ang dapat gawin sa ganitong mga pagkakataon. Sa water management, kung sakaling na papatubigan siya, siyempre wala silang pamamahayan sa baba kasi natutubigan yung palayan. Kung dire-diretso ang pag-ulan, ay kusa rin daw mamamatay ang mga harabas. Malawakan ang gagawing monitoring ng Agriculture Office para mapalalahanan ang mga magsasaka sa mga dapat gawin sa kanilang palayan. Chris, ayon sa Agriculture Office, may mga interventions ng ginagawa ang mga magsasaka. Samantala, sa ngayon nga ay tuloy-tuloy na din yung distribution ng patubig sa mga irrigation canal dito sa Mangaldan, Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Paglipana ng mga pekeng PWD ID, problema ng ilang negosyante sa Dagupan City. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Aminado ang ilang negosyante sa Dagupan City na nabiktima na ng peking ID ng persons with disabilities. Makakuha lang ng diskwento. Sa loob ng kainan na ito sa Barangay Lasip Chico, mapapansin ang nakadisplay na paalala, no to fake PWD cards. Layon daw nitong maprotektahan ang karapatan ng mga totoong PWD. Isinasilalim sa verification ang lahat ng ipinipresentang discount cards, lalo na ang mga ID ng PWD. So nung nakita ko yung picture sa likod, walang entry nakalagay, blanco. Imposible naman na mag-i-issue ang LGU na walang data sa likod. So kung walang data sa likod, paano mo nakuha yung ID? Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng Unified ID para makontrol ang pag-issue ng mga ID para sa mga PWD. Sa isinagawang flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City kahapon, nanawagan ng suporta ang CSWDO sa mga opisyal na dagdagan pa ang mga polisiya para sa karapatan ng mga PWD. Mahinto din po ang isa sa mga tinatawag namin yung paglaganap ng mga fake PWD application, fake IDs kung saan yung mga hindi po totoong persons with disabilities ay sila po ang nakakakuha ng mga
benepisyo. Patuloy naman ang pakikipag-ugnay ng DSWD Regional Field Office 1 sa mga LGU upang matiyak na nabibigyan ng solusyon ang mga ganitong problema. Ayon sa DSWD, bagamat iba-ibang itsura ng mga ID na ini-issue ng bawat LGU, dapat kompleto ang detalye kabilang ang pangalan, lugar, ID number at kung ano ang kapansanan ng may hawak nito. We coordinate with them, reminding them na palakasin yung ating pagtingin, pag-monitor sa mga ganito na mga insidente. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Si 78 anyos na babae na nasagi ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Pampanga sa pool sa CCTV. Nakatutok Glam Caligdan Dizon. Kita sa CCTV footage na ito ang tumatawid na 78 taong gulang na babae sa pedestrian lane sa MacArthur Highway sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga nang biglang masagi ng lalaking nakamotorsiklo kaya bumagsak ang biktima sa kalsada. Agad na rumisponde ang mga otoridad at dinala sa pagamutan ng sugatang biktima para sa karampatang lunas. 3 times na na-x-ray, okay naman, wala naman lumitaw na unusual. Tapos mayroon pa siyang CT scan. So sa CT scan, ma'am, kung may lilitaw na unusual, i-shoulder pa rin ng kabila, ma'am, kasi meron silang settlement agreement naman, ma'am. Nagtamo rin ng minor injuries ang driver ng motorsiklo. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Patuloy namang paalala ng pulisya sa publiko na parating maging alerto sa kalsada, motorista man o pedestrian. Kung tumatawid yung mga pedestrian, lalo na sa pedestrian lane, mag-minor po tayo. Maraming tumatawid doon, double ingat po tayo. Sa mga tumatawid naman po, pagka tumatawid, tinitingnan din po yung paparating. Magkabilang panik kasi may mga motorista naman na reckless din po kahit na makita po yung pedestrian. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Nasunog ang ilang kabahayan malapit sa The Mansion House sa Baguio City. Narito ang report. Ilang kabahayan na malapit sa Mansion House, partikular sa Purok 6, Gibraltar Road, Baguio City, ang nasunog umaga kahapon. Walang naisalbang gamit sa bahay ng pamilya Soriano. Wala ring tao sa kanilang bahay dahil pumasok sila sa trabaho. Pauwi na kami dito, magtawag kami ng kasama namin na magbuhat ng tangke sana. Nagsisigawan na sila, susunog na yung mga bahay. Yung bahay ko, wala na. Hindi napigilan umiyak ni Ginang Marites matapos madamay sa sunog ang inuupahan nilang kwarto. Ilang damit lang ang kanyang nailabas. Mabuti na lang daw at nasa paaralan ang kanyang mga anak. Kasi wala kaming pupuntahan, di namin alam kung saan kami pupunta. Iniimbestigan pa ng Baguio City Fire Station ang sanhi ng sunog, pero tukoy na raw kung saan nagmula ang sunog. And yung mga nasusunog na mga bahay sa light material po yung gawa. Kaya po medyo mabilis ang mag-spread ng apoy sa ibang bahay. And yun nga po, na-contain naman natin siya. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Tinatayang 1 oras ang itinagal ng sunog bago ideklarang fire out. Walang nasaktan sa insidente. 9 na pamilya katumbas ng 30 individual ang apektado ng sunog. Dinala sila sa evacuation center. Inaasikaso na ng CSWD ang kanilang mga pangangailangan. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na yung low pressure area na namataan kahapon sa may silangan ng extreme northern Luzon. Pahilaga naman ang galaw nito at walang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Samantala may panibagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na minomonitor sa silangan ng Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, may tsansa itong maging low pressure area sa mga susunod na oras. Hindi rin inaalis ang tsansa nitong maging bagyo. Sa ngayon, habagat pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Siguro po papaya.
Pampakinis mo naman. Oh no! Kalabasa. Bakit? Para good for the eyesight. Talong. Simple sa labas pero pwedeng maraming gawin sa loob. Pwedeng maging torta, pwedeng maging inihaw, pwedeng maging poki-poki. Ang palaya. Oo, mapait na. Masustansya pa. Kung gulay po ako, siguro kalabasa po. Pampalinaw po ng mata. No. Pampalinaw po ng mata para hindi na siya humanap ng iba. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang isang bahay sa barangay Corocor, Bacara, Ilocos Norte. Sa video, makikita ang naglalagablab na apoy na tumupok sa buong bahay. Ayon sa nasunugan, nakahiga na sila sa kanilang kwarto nang mapansing malaki na ang apoy sa kanilang bubungan. Dali-dali silang lumabas at walang naisalbang mga gamit. 3 pamilya ang mga nakatira sa nasunog na bahay na pansamantalang nakikituloy sa ibang kamag-anak. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ibang bahagi ng bahay. Isa ang nasugatan sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi at danyos sa sunog. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril sa isang barangay chairman sa Laur, Nueva Ecija. Nakaalerto, Jewel Fernandez. Patay sa pamamaril ang barangay chairman ng San Isidro sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija na si Cesar Asuncion gabi noong linggo. Base sa inisyal na investigasyon, pauwi na sana ang biktima sa kanilang bahay mula sa barangay hall ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Mabilis na tumakas sa mga sospek patungo sa direksyon ng Palayan City. Nagtamo ng tama sa ulo at dibdib mula sa caliber 45 na baril ang biktima. Isinugod pa siya sa Bungabon District Hospital pero idineklarang dead on arrival. 5 basyo ng bala mula sa caliber 45 ang na-recover sa crime scene. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo sa pagpaslang at pagkakakilanlan ng mga sospek. At yun na, sinicheck pa natin kung ano talaga ang angulo ng kasabihin kung anong motive na to. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak at mga kabarangay ng pineslang na barangay chairman. Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Pagparada ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada papunta sa eskwelahan, ipinagbabawal sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Problema ngayon ng mga opisyal ng barangay ang mga nakaparadang sasakyan sa Visperas Street sa barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Double parking pangkaraniwang sitwasyon sa lugar. Peligroso ito sa mga mag-aaral na pumapasok sa Bari Elementary School. Noong nakarang mga araw, isang mag-aaral ang muntikan na raw na mabangga ng sasakyan. Bali, kung po, papasok pa lang. Kasi ang daming dumadaan kasi na kung doon sasakyan doon. Okay, sir. Bali, yung galing po ng Banawang, doon na sila pupunta, dumadaan. Bunsod dito, sinabihan ng mga opisyal ng barangay katuwang ang PNP at POSO ang mga may-ari ng sasakyan sa lugar. Bawal na iparada sa gilid ng kalsada ang mga sasakyan. Nagsagawa na rin daw sila ng clearing operations. Sana ma-maintain natin yun para nang sa ganun maayos at malayo sa disgrasya yung mga estudyante na papasok sa elementary school, particular dyan sa may Bari Elementary School. Positibo naman ang reaksyon ng ilang residente sa kautosang ito. Bawal na, wala na kaming magagawa kung bawal na. Sa loob na kami magpaparada kung pwede. Pero para sa ilan na walang parking space, magiging problema raw nila ito. Giit ng mga opisyal ng barangay na maghanap ang mga residente ng ibang lugar na pwedeng paradahan na hindi takaw disgrasya. Importante maklear talaga yung mga sasakyan kasi yung mga bata para makikita parating na sasakyan. Iisyuhan ng tiket ang sinumang residente na magparada ng sasakyan sa gilid ng kalsada.
Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Magnitude 5.5 na lindol na itala sa Pasukin, Ilocos Norte. Naritong report. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon kaninang 10:38 ng umaga. Sa CCTV footage na ito nakuha sa isang tindahan sa Pasukin, Ilocos Norte, makikita ang paggalaw at pagkahulog ng ilang paninda. Kita rin ang paggalaw ng mga motorsiklo na nakaparada sa labas. Sa isa pang video, makikita ang pagkataranta ng ilang construction workers sa isang ginagawang proyekto sa Ilocos Norte nang maramdaman ang malakas na lindol. Dahan-dahan silang bumaba mula sa pinakamataas na bahagi ng ginagawang gusali. Naramdaman din ng lindol sa San Juan, Ilocos Sur. Kita sa video ang bahagyang paggalaw ng mga paninda sa sari-sari store na ito. Ayon sa PHIVOLCS na itala ang sentro ng lindol sa bahagi ng Pasukin. Tectonic ang origin ng lindol at 43 kilometers ang lalim. Naramdaman din ang pagyanig sa iba pang bayan sa Cagayan, Mountain Province, Isabela at Ilocos Sur. As per our latest po na monitoring and communication po with both po ng PDRRMO po ng Ilocos Norte at ng Ilocos Sur, wala man pong mga damage reports po. However, ma'am, ongoing po yung mga assessment po ng atin pong mga local DRRMOs po sa kanilang mga area of responsibility, ma'am. Pinag-iingat ng otoridad ang publiko na maging alerto at maghanda sa posibilidad ng aftershocks. Samantala, sinuspinde ni na Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos at Ilocos Sur Acting Governor Ryan Singson ang klase ngayong hapon sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa 2 probinsya matapos ang pagtama ng lindol kaninang umaga. Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Mahigit 30 wheelchairs ibibigay sa PWD beneficiaries sa iba't ibang barangay sa Dagupan City. Ang detalye sa report. Mahigit 30 wheelchair ang nakatagdang ipamigay sa ilang benepisyaryo sa Dagupan City. Proyekto ito ng isang pilantropo sa pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan. Ang mga wheelchair, simbolo raw ng pag-asa, lalo na sa mga kababayan na limitado na ang kilos dahil sa kapansanan. Ang bawat wheelchair ay pagbubukas ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ilang benepisyaryo sa Barangay Mayombo, Maluwod, Pantal, Bunuan Bukig, Salisay, Kalmay, Lasip Chico, Poblacion Oeste, Karanglaan, Herrero, Bunuan Binlok at Pugot Chico ang tatanggap ng wheelchair. Pero kailangan pang suriin ng City Health Office bago ibigay sa mga benepisyaryo. Pinapapunta pa natin sa doktor yan. I-check nila. If okay, sa kanilang mag-wheelchair, then dala-dala na ng rescue truck natin yung wheelchair. Isa sa mga magbibigyan ng wheelchair ang 67 anyos na si Ginang Marina Morgan ng Barangay Maluwod. 4 na taon na ang nakaraan nang siya'y ma-stroke. Hindi na ako nakalakad. Nandito lang ako nakahiga. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nananatiling matatag ang paniniwala ni Ginang Marina sa Panginoon. Nagdadasal ako sa ating Panginoon na sana makalakad akong muli. Magpapatuloy raw ang pamamahagi ng wheelchair sa mga nangangailangan na residente. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mahigit 300 units ng CCTV na ikinabit ng LGU sa iba't ibang barangay sa Dagupan City noong 2022, 30% na lang ang gumagana. Naritong report. 16 na CCTV units ang nakakabit sa iba't ibang lugar sa Barangay Tapwak, Dagupan City. Pero base sa monitor, 11 lang ang operational, hindi gumagana ang 5. Ang mga CCTV camera, bahagi raw ng proyekto ng LGU na natapos Abril noong 2022.
So ang nangyari dyan, yung mga iba talagang may kalumaan na, and then yung mga wirings medyo naputol-putol na rin. So kailangan na talagang i-repair. Ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center, mahigit 300 na CCTV units ang ibinigay sa 31 barangay sa lungsod noon. Pinunduhan ito ng mahigit 15 million pesos. 30% lang umaandar but it was fully paid. Nagsagawa na raw ng inspeksyon ang Commission on Audit upang malaman kung ano ang naging problema. Kaya hindi mo na binubuksan ang monitoring center dito. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang supplier ng mga CCTV unit. Kasi based on the recommendation of COA, doon din ibabase kung ano ang magiging result o magiging action towards that project. Samantala, operational naman daw lahat ang 36 na iba pang CCTV units sa city proper ayon sa PARMC. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Arestado sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad ang lalaking 38 anyos na isang caretaker sa Apple Street, Barangay Pengiruyo, Tuguegarao City. Nakuha mula sa sospek na si alias Polong ang iba't ibang matataas na kalibre ng baril, bala at iba pang gamit matapos itong magbenta sa nagpanggap na poser buyer. Kasama riyan ang 1,000 peso bill at ang 54,000 piso na ginamit na budol money. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Wala pang pahayag ang sospek. Panibagong insidente ng rock slide na itala sa Mountain Province. Sundan sa report. Panibagong insidente ng rock slide ang naitala kahapon ng hapon sa Kadaklan, Barlig, diretso sa Natunin Mountain Province dahil sa pag-uulang dulot ng habagat. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang kalsada at ngayong araw sinilabas na advisory ng Barlig MDRRMO ay one-lane passable na ang kalsada. Pansamantala namang isinara ngayong araw sa mga motorista ang Baguio Bontoc Road para sa isasagawang blasting activities kaugnay sa ginagawang kalsada rito. Detour nila is Sabangan to Abatan then Mabay. We are advising them to give precaution because of the situation na it's raining. And these slope sides are parang nasoften na. Patuloy pa rin minomonitor ng lokal na pamahalaan ang landslide area sa Camp 3, Sitio Akunan, Barangay Virac, Itogon, Benguet. Bukod sa mga opisyal ng barangay, ay malimit ding bisitahin ng LGU ang lugar para makumusta ang mga residenteng nakatira malapit sa landslide area. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo ng barong-barong sa lugar, lalo pat mataas pa rin ang tsansa ng mga pagguho, lalo na kapag maulan ang panahon. Wala nang evacuation, umuwi na sila sa mga relatives at sa mga yung iba bahay sa outside, so walang evacuation na natira. Okay. Pero sir, kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Avisala, dumating na ang itinakdang araw ang kaarawan ng tagapagligtas na si Tera Bianca Umali. Isang malungkot man na kaarawan ang sumalubong kay Tera matapos makulong, aabangan naman ang kanyang paglaya. Kasabay ng paglaya ni Tera mula sa kulungan ay ang paglaya rin ng kanyang kapangyarihan. Nababagabag na si Mitena Rian Ramos sa kanyang panaginip tungkol sa isang mandirigma na tatalo sa kanya. Abangan ang Encantadia Chronicles Sangre tuwing 8 p.m. Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng 24 oras. Mapapanood din sa Kapuso Stream at GTV. Formal lang nagtapos ang makasaysayang Centennial Season ng NCAA. Ipinakilala na rin ang Mapua University bilang host ng Season 101. May report si Martin Javier. Maaksyon at makasaysayan. Sa dalawang salitang yan, maaalala ang mga naging tagpo sa NCAA Season 100. Sa isang turnover ceremony na ginanap sa Intramuros. Formal nang nagtapos ang Centennial Season ng Liga.
Present sa event ang mga miyembro ng NCAA Policy Board at Management Committee. Dinaluhan din ito ni GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Sir Oliver Amoroso. Inalala ang mga naging kampyon sa iba't ibang events. At mula sa mga kupo ng nagwagi, binigyang parangal ang overall champions. Parehong nakuha ng San Beda University ang kampyonato sa Juniors Division at Seniors Division. Thank you so much for the love, for the support, and for the overwhelming resilience of the NCAA Season 100. Ipinasa na rin ang responsibilidad bilang host school ng Lyceum of the Philippines University sa pangunguna ni Policy Board Member Attorney Roberto Laurel sa Mapua University na pinangungunahan naman ni Dr. Dodgy Maestrecampo. I am very happy and proud to have turned over the hosting to our new host for Season 101, Mapua University. Season 101 is a milestone for NCAA because we're turning on to the new century. First year of the second century for NCAA. We will be honoring the legacy that NCAA has created. Kaabang-abang naman ang paparating na basketball season dahil sa isang bago at mas exciting na tournament format. This would give new life to the events like basketball and volleyball, and we're open to this proposal of the MANCOM, and we're hoping that this would make the games more exciting. Magsisimula ang NCAA Season 101 sa darating na Oktubre. Linamnam ng Cajun Seafood Boil, ating lasapin sa report ni Glam Calictan Dizon. Seafood ba ang trip mong kainin pero hindi makapili kung anong klaseng laman dagat ang iyong pipiliin? Sa Mangaldan, Pangasinan, mayroong isang kainan na pinipilahan dahil ipaghahain ka ng iba't ibang klase ng seafood, ang Cajun Seafood Boil. Cajun po kasi ay mixture of different spices po na ginagamit po na sangkap for seafood boil. Ihanda ang mga sangkap, ang tahong, hipon, pusit, alimasag at sweet corn. Para naman sa sauce, ihanda ang bawang, sibuyas, butter, lemon at syuete, Cajun seasoning at iba pang spices. Una, pakuluan muna ang alimasag, hipon at tahong. Kapag nailaga na ang seafood, isunod na igisa ang butter sa kawali. Ihalo ang iba pang ingredients tulad ng pusit, sweet corn at ang Cajun seasoning. Lagyan ng lemon juice para mas sumarap. Saka ihalo ang mga nilagang seafood. At kapag naluto na, isalansan sa lamesa ala budol fight ang dating. Tapos pwede nyo pong isabaw yung Cajun sauce. Kagaya nito. Sarap po ito sa tag-ulan. Pwede rin po natin isawsaw ulit dito. Sarap. Patok na patok ito na pangsalo-salo ng mag-anak. Sarap po siya. Malambot po yung pusit. Tama pong pakaluto. Tapos, sakto lang po yung anghang niya. Tapos, yung crabs niya po masarap. O ano pa ang hinihintay nyo mga kapuso? Must try ang dish na ito at perfect ihanda sa buong pamilya. Kasama si Ron Taniedo, Glam Calictan Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak
na paglilingkod sa bayan.